Nakakita ka na ba ng iba't ibang kulay at uri ng crayfish? Halika, tapusin mo itong ating video. Bali, nandito po pala tayo sa ating breeding area. Mag-iikot-ikot lang po muna saglit tayo dito. Huhulin din po natin itong ating mga breeders para mas ma-appreciate. Papakita ko lang po sa inyo kung saan po tayo nagbi-breed at kung ano-ano yung binibreed natin. Meron po tayo ditong red Clarkey na kinross sa white at itong ating black king na kinross sa ating white na rin. Meron din po tayong rustic red ghost Clarkey na kinross sa ating walang katapusang white. At itong ating napakagandang electric blue. Nandito naman po tayo sa ating mga craylings. Ito po ang craylings ng ating white time swamp. Ito naman po yung craylings ng ating pure red swamp na pa-chill-chill dito sa ating mga hornwort. At yung craylings ng ating electric blue na nirelease na din po natin sa ating pond. Dahil kita nyo naman, maliliksi na din po sila. Bale, itong mga newly hatched pala natin na mga mother is ina-isolate po muna natin. Hinihintay po muna natin na mag-molt sila bago natin sila i-breed ulit. Dito naman po nakalagay ang ating mga buried na ARC. I-check na lang din po natin at kita nyo naman napakaganda ng kulay ng kanyang mga eggs. At based po dito sa kulay ay maghihintay po siguro tayo ng mga 48 years, hindi, at least 3 weeks siguro bago ito mag-hatch. Ibabalik na lang po muna natin. Dito naman po natin i-release yung ating mga craylings. Ito pa po yung ating ibang mga berets at saka doon. Dito naman po sa kabila is yung ating mga white spectre Clarkey na 4 out. Almost sold out na rin po sila. Ito po sila nung nakaraan, nasa 300 pieces din po yan. Napakaganda lang po nila pagmasdan para silang mga perlas. Meron din po tayo dito mga rustic red ghost Clarkey na mga craylings. Nasa 1 inch size na rin po ito sila. Dito naman po sa kabila is yung craylings ng ating mga ARC. Estimated po natin dyan is nasa 3.5 million pieces po yan sila. Confirm na rin po natin yan na hindi po talaga tayo marunong magbilang. Dito sa kabila naman is nag-release tayo ng mga 2 to 3 inches na mga ARC. Kakalinis lang po kasi nitong ating pond, kaya ang ganda nila tignan. Dito naman po is nag-release po tayo ng ating mga breeders. Medyo konti na lang po sila dyan dahil yung ibang mga females natin is nandun pa sa ating mga isolation box dahil buried pa sila. Naglagay na din po tayo ng division dyan dahil di na din natin ma-accommodate sila lahat. Sana lang hindi matumba itong ating mga hull blocks na nilagay natin. At kung sakali mang matumba man at may matamaan, bilhin na lang tayo ng butter sa kabawang at lutuin na lang. Hindi po matatapos itong ating video kung wala tayong napapakitang white spectre Clarkey na mga craylings. Nasa 1 month old na po to sila at napaka-healthy na rin. Nasa 1 inch size na po yung mga majority sa kanila. Dapat sana binubukod natin yung mga mas maliliit. Kaya nga lang, short na nga tayo sa mga lagayan, kaya't minabuti natin na ilipat na lang sa mas malawak na pond. Dito naman po yung ating mga 1 to 2 inches size na mga ARC. Medyo malabo na nga rin itong ating tubig, kaya huhulihin na lang din po natin nang malaman natin kung malalaki na rin po ba sila. Based dito, medyo maliliit pa nga po sila for food consumption. At nandito na nga rin po tayo sa exciting part. Ang nagustuhan po natin dito sa ating mga crayfish, specifically dito sa ating mga Clarkey, pwede po natin sila ma-crossbreed at makapagpalabas ng mga kakaiba. Yun naman po ang aim natin as breeders na makapagpalabas ng mas magandang mga kulay. At kung ayaw nyo naman ng mga kulay nila, lahat naman po ito sila is pwede po natin nakainin. Except na lang po dito sa mga planggana. Speaking of kain, simulan na rin natin dito sa ating buhay pa pero luto na red Clarkey natin. Ito po yung ating mga breeders, sakto rin dahil meron tayong nag-hatch na red Clarkey. Bale, isi-separate na din po natin ito. Dito naman po tayo sa ating white spectre Clarkey na popular din sa tawag na Snow White kasi kakulay niya yung puwet ng kaldero. Ay hindi. Pansin nyo naman kung gaano sila kaputi. Ito naman po yung sample ng ating white na mga craylings. At hindi rin po papahuli itong ating red swamp crayfish na sikat sa China at Amerika, particularly doon sa Louisiana at Texas, USA. Doon din po siguro kinuha itong pangalan kaya tinawag din po itong Louisiana crawfish or Texas crawfish. Ito naman po yung sample ng mga craylings nila. Syempre, hindi rin po papahuli ang isa sa paborito nating Clarkey, ang rustic red ghost. Alam ko na amazed din po kayo dito. Sa ghost po kasi is maraming napapalabas na mga kakaibang mga kulay katulad ng mga nasa picture na nakita po ninyo. Ito naman po yung mga sample craylings nila. Sa ngayon, hindi pa visible para sa atin yung kanilang mga pattern. Hayaan nyo, i-update ko rin po kayo. Dito naman po tayo sa ating napakagandang electric blue. Sa hindi lang po nakakalam, hindi po ito nabebelong sa ating mga Clarkey. Ang scientific name po nito is Procambarus alini o mas kilala bilang Blue Alini. At meron na naman po tayong nag-hatch, isi-separate na din po natin yan. Ito naman po yung ating Black King na parang may pagka-blue na rin, na tegi pa nga yung isang female natin.
Sana lang mapadami din po natin ito. At yung pinakapaborito natin sa lahat na Pink Valentine. Let's see. Ang nagustuhan po kasi natin dito sa ating tabo is manipis, kaya napapabilis yung ating paglilinis. Sa gusto po palang umorder nito, pakiclick na lang yung follow at share, hindi po tayo nagbibenta nito. Papahuli ba naman ang pinakasikat na crayfish sa Pilipinas? Walang iba kundi ang Australian Red Claw Crayfish or ang ARC. Sikat to sila dahil sila ay malalaki. Nag-hatch na rin po pala ito, isi-separate na rin po natin yan. Pinagsama na rin po natin sila lahat at dito mas lalo silang na-appreciate. Comment nyo naman po yung gusto nyong kulay, wag lang po rainbow. Pero parang may kulang pa yata at boom! Kitang-kita talaga yung size difference ng ating mga ARC. Nagdagdag na din po pala tayo ng pond, tayo na nga lang din gumawa kasama ang ating supportive na father. Alam niyo naman, napakamahal na ng labor ngayon, lalo na yung cesarean. Hindi yung nagkakarpentero. Mahal na din yung mga materyales, kaya ang masasabi ko lang talaga is sana all mahal. Speaking of mahal, kanina pa tong dalawa na to na nagmamahalan, nasa 25 minutes na din siguro. Worried na nga tayo na baka mag-lock. Anyways, speaking of other lock, lock or kulang na nga po tayo sa mga lagayan, kaya nagbabalak na rin tayo na mag-expand. Kita nyo naman kung gaano yan kalawak, pero may napansin lang po tayo, hanggang dito lang po pala yung bakod natin, sa kapitbahay na po pala yan. Tara, balik na lang tayo, wala sa ayos. Hanggang dito lang po pala muna tayo. Sa may mga tanong po pala dyan, mag-comment lang po kayo sa baba at sisikapin po natin na masagot yan. 50 pesos lang naman po yung singil natin per reply. Hindi po, biro lang po yan. Libre lang po magtanong. Sana po marami po kayong natutunan na mga kalokohan. I-update ko na lang po kayo. Maraming salamat po. Ingat!